At sa pagpupuri po sa Diyos sa mga paglahay ng El Shaddai Gospel Music Ministry Home. Diba, tayo na po tayo mga kapatid. Pinagdaro natin ang ating mga sarili sa ating po mga pagkasa. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, Diyos na may likha ng langit at lupa, Yahweh El Shaddai ang iyong pangalan. Lord, sa mga sandaling ito, sa hapon ito, Panginoon, kami po lubos na nagpapasalamat sa katagumpayan, Lord, ng iyong banal na misa, sa iyong banal na katawan, Lord Jesus, na aming pong tinanggap. Ganon din naman, Lord, sa iyong banal na presensya. Kami po, Lord, ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Lord, salamat po sa kalinisan na ikinawal sa bawat isa. Panginoon, sa araw na ito, pagpalain po ang tatayo sa harapan. Ang iyo po isinubo dito sa bansang Hong Kong, ang aming po kapatid, Brother Edgar Nasyo. Pagpalain po siya at ang salita na kanyang ibabahagi sa bawat isa. Maging bukas po ang aming isipan at ang aming puso, Lord Jesus, sa pagtanggap sa mga salita ng Panginoon. Na kahit ano man po ang aming mga pinagdadaanan ngayon. Nawa, Lord Jesus, ito po ang maging gabay sa amin at patnubayan ng mga salita ng Panginoon. Lord Jesus, palain mo rin po ang lugar nito, ang bawat sulok ng lugar nito, Lord Jesus, na wala po makagambala sa aming pakikinig ng mabuting balita. Ganon din po sa mga bagong dalo, Panginoon. Kung gaano po kami pinagpala, Panginoon, na matagal na po sa iyong buhay, iparanas mo po, Panginoon, sa mga bago namin mga kapatid na naakay, Panginoon, ang pagpapala, ang himala sa aming buhay, sa kanilang buhay, Lord Jesus. Lord, pagpalain mo rin po ang mangunguna sa panambahan, Panginoon, ang choir, ay ang aming pong Brother Dennis, na siya pong set po ng aming music po, Panginoon, sa media po, Panginoon, lahat po naway maayos, Panginoon, gabayan po sila at lahat po ng mga instrumental na gagamitin, Lord Jesus. Lord, inaangkin na po namin ang iyong banal na gawain na maging matagumpay sa hapon ko. Sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas, ating tagapagligtas, Yahweh El Shaddai. Amen and amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Malakas naman po sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Glory to God. Hello? Amen. Tulog po yata sila. Gising kami. Gising ka. Sige, malakas naman po sa ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Praise the Lord. Handa natin ba tayo magburi? Amen! Para sa Amen! Praise God! Makapalitas pa natin ang ating mga Sabi ko kasi mag-ready sila. Ikaw po aming sasambay na natin. Inisin mo kami, Panginoon. Iyong banal na Lord. Inisin mo kami, Panginoon, ng aming puso-isipan. Hallelujah. Hallelujah. Naghihinay sa'yo, nagkakaman ng
grasya at habag ng Diyos, nandun tayo ang kanyang gabay, ang kanyang lakas na. Kaya dapat lang tayo umapit sa kanya, huwag tayong bibitaw. Amen. Ano man ang mangyari. Amen? Amen. Lord God, hallelujah. Handa na po bang sumayaw? Amen. At magpapos sa ating Diyos na buhay. Lord God, hallelujah. Amen. Praise Lord, hallelujah. Woo! Naman sumayaw. Naman sa ating pag-awit. Amen. Hindi ako mapapagod sa'yo. Pagkat ito ang nais sa kaluluwa ko. Di magsasawa na sa'yo ay sumamba. Pagkat ito ang sa'yo. Di ako mapapagod sa'yo. Pagkat ito ang nais sa kaluluwa ko. Di magsasawa na sa'yo ay sumamba. Pagkat ito ang sa'yo. Sasayaw sa'yo. Sasayaw sa'yo. Aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y tanong sa'yo. Sasayaw sa'yo. Aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y tanong sa'yo. Di ko ako mapapagod sa'yo. Pagkat ito ang nais sa kaluluwa ko. Di magsasawa na sa'yo ay sumamba. Pagkat ito nakalulog sa'yo. Sasayaw sa'yo. Aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y tanong sa'yo. Sasayaw sa'yo. Aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y tanong sa'yo. Direkta ko sa'yo. Direkta ko sa'yo. Ang lahat ng ito'y tanong sa'yo. Tulad na sa'yo. Tulad na sa'yo. Ang lahat ng ito'y tanong sa'yo. Itin ba kayo sa pagkakasalaw? Next Friday ulit. Napagod ba kayo? Ganyan kabuta ang Diyos, di ba? Mapagod man tayo,
pero andyan namin siya sa atin. Amen? Amen. Kaya marapat lang natin sa purihin, bigyan ng papuri at pagsamba. Amen. Napakabuti mo na rin sa amin. Bagamat kami may makasalanan o rin, tinatawad mo at inansyon mo kami mag-ama. Kaya naman, narito kami, Panginoon, upang purihin at sabayin. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat araw
To God be the glory. Sige, yung blue.
Aming Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalan higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka ngayon at magpakailanman. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na nagkaloob sa amin ang bugtong niyang anak na si Jesucristo, na aming tanging Panginoon at tanging tagapagligtas. Ikaw, Panginoon, ang nagwika, walang sino mang makakaagaw sa iyo, sa sino mang ipinagkaloob sa iyo ng iyong Ama. Narito kami, Panginoong Jesucristo, sa iyong banal na harapan. Ikaw ang Panginoon at tagapagligtas na kinikilala namin sa aming buhay. Buong puso kami nananalig at nananampalataya na sa pamamagitan ng banal ng dugo, kami po'y nilinis mo sa aming mga kasalanan upang kami magiging karapat-dapat na ibilang na iyong mga anak, Ama namin nasa langit. Kaya dalangin namin, Ama, patuloy mo kami tukupin, patuloy mo kami kalinain, patuloy mo kami itago sa iyong kapangyarihan nang wala kong isa man sa amin ang mapawalay po sa iyo. Pinihiling po namin dakilang Diyos ang mga salita mong mag-iingat po sa puso po namin na hindi po kami alipin ng anumang kasalanan na magpapawalay sa amin sa iyo. Salita ang dalangin namin, patuloy mo po o Diyos ilagay sa puso po namin. Bigyan mo kami o Diyos ng pag-unawa
na ang bawat salita mong aming napapakinggan ay, Panginoong Yesus, maunawaan namin, O Diyos, ang ninanais nito, O Diyos, na gawin namin sa aming buhay upang kami patuloy maging kalugod-lugod sa iyo. Buong puso kami, O Diyos, na nanalig na ang sino mang sumusunod sa iyong kalooban ay hindi mo pababayaan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Kabanata po ay 22, talata po ang 14. Sapagkat marami ang tinawa, ngunit kakaunti ang hirap. Ito ang mabuting balita na ating Panginoong Jesucristo. Papurihan natin ang buhay ni Diyos. Ang Diyos ang nakapangal ng sa lahat, ang Diyos ang nagmamahal sa atin sa lahat ng panahon. Handa na ba kayo makinig? Sino naniniwala na siya'y hinihang ng Diyos? Lahat ng hinihang ng Diyos. Hindi na kayo natin ang Panginoong Jesus. At pwede na po sila na ito.
Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Ang sabi sa ating binasa ay marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hiniran. Amen? Maraming tinawag, kakaunti ang hiniran. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos ng kanyang panawagan. Halika lahat na napapagal, lumapit kayo sa akin. Kayo lahat sa buong daigdig, lumapit kayo sa akin at makakamtan niyo ang kaligtasan. Amen? Marami ang tinawag, kakaunti ang nahihiran. Ang sabi sa pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanata 4:3, ang sabi po niyan, sa mga huling araw ay mababatbat ng kahirapan ang mundong ating ginagalawan at iiral ang kasamaan. Iiral ang kasamaan. Mamumuhi ang marami sa mabuti, lalapas tanganin ng marami ang Diyos. At sabi po ay iibigin pa ng tao ang mga kalayawan kaysa mga bagay na ukol sa Diyos. Amen? Mga tao, nakakilala kayo, naniniwala may Diyos. Amen? Sinabi sa isang bahagi ng Ebanghelyo na ang sabi ay darating ang panahon, maraming manlalamig sa kanilang pag-ibig at mabubuot sa isa't isa at marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Kaya siguro sinasabi, marami ang tinawag, pero kakaunti ang kinirang. Amen? Sabi po, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero hindi naman sinabing lahat. Amen? Kasi kung lahat, ipagpapatid pagpapatuloy ito. Hindi po ba? Hindi naman lahat, pero marami. Sabi mo sa katabi mo, sister, basta, huwag kang sasama sa marami. Dapat may backup kayo ano eh. Ano yung marami iyon? Maraming tatalikod. Hindi ba yung marami ang tatalikod, basta mahalaga, hindi kakasama. Kung gusto mo Amen? pag gumana, Manatili tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na pagpuri po sa Diyos. Dito po, tatanungin po natin, sino ba ang mga hinirang ng Diyos? Sino ba ang mga tinawag at talagang hinirang o pinili po ng ating Diyos? Ang ating Diyos, mga kapatid, ay kanyang batayan po sa pagpili, paghinirang po ng kanyang mga tinawag. Ang tawag dito, hindi siya nakabatay sa mga panlabas na anyo ng tao, nakapingin ang Diyos sa puso po ng tao. Nung hirangin niya sa haring gabi, sabi po kay Samuel, ng oras na yun, makita ni Samuel yung mga kapatid po ni David, sabi ko ay, siguro ito na yung hinirang ng Diyos kasi nakita niya yung kapatid ni David na panganay ko ay makapisik, maganda ang tayo, pero ang sabi po ni Yahweh kay Samuel, hindi yan ang hinirang ko, hindi yan ang pinili ko. Pagkat sabi niya, ang tao ay nakatingin sa panlabas, pero ako ang sabi ng Diyos sa unang Samuel, kabanata 16, talata 7, ang sabi ko, ang Diyos ay nakatingin sa puso ng tao. Amen? Kaya alam ng Diyos kung ano meron sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen? At ako'y naniniwala kung ano mang nakikita ng Diyos sa puso mo ngayon ay yan po ay nakikita yan kung saan karapat-dapat ka lang na kanyang hirangin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Sa aklat po ng hukom, dito po sa aklat po ng hukom mga kapatid, ito yung panahon na ang bayang Israel po, ang bayan ng Diyos ay kinugkog ng kanilang kalaban ng mga Madyanita ng panahon ko na yan, ang kanilang mga pananim ay sinisira hanggang sila ay hinihipit ng panahon ko yan. Kaya ang bayan ng Diyos ay dumaranas po ng matinding kahirapan. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, isang araw po ang lingkod po na ito ng Diyos ay nilapitan po ng Diyos at kinausap po ang kanyang lingkod.
Purihin po natin ang ating Perso Kristo. Ito po yung sabi na po sa likod na po na si Gideon. Si Gideon po nung oras na yan ay ninapunta ng Diyos para kung saan ay sa panahon na sila inaalipin po ng o pinagtugtog ng kanilang kalaban na isang Diyos meron sa libod na hiramin para ipaglaban ang bayan po ng Diyos. Ang sabi dito, nilapitan siya ng anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayani. Ang sabi niya ng anghel po kay Gideon, sabi niya, sumasa iyo si Yahweh, matapang na bayani. Pero ang sabi po ni Gideon, dito po sa talata po ay 15, ang sabi niya, sumagot si Gideon, paano po maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakamahina sa amin. Narinig niyo po? Ang sabi po ni Gideon sa sandali na yan, sabi ng anghel, matapang na bayani ng Diyos. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang bayan Israel, ang bayan ng Diyos. Pero ang sabi ni Gideon, paano nangyari yan? Akong pinakamaliit sa amin. Sa lipi po ng aking angkanak, kami ang pinakamaliit, ako pang pinakamahina. Kung tatanawin ni Gideon yung kanyang kalalagayan ng oras na yan, habang siya nakatingin sa kanyang kalalagayan, nakikita po ni Gideon, wala siyang kakayahan. Amen? Hindi niya kaya yung pinapagawa ko sa kanya ng Diyos na siyang itatayo ng Diyos, siyang hihiramin ng Diyos para iligtas ang bayan ko ng Diyos, siyang gagamitin ng Diyos. Ang nakikita po ni Gideon ay yung kanyang panlabas na kalalagayan. Pero ang nakita ng Diyos kay Gideon ay ang puso ni Gideon na kung saan may taglay ng tapang para magiging isang bayan. Amen. Purihin po natin ang ating Perso Kristo. Malakas na pagpuli para sa ating Panginoon. Yun ang nakita po ni Diyos ng oras na yan sa puso po ni Gideon kaya ang bati sa kanya, matapang na bayani. Ang sabi niya, paano magiging matapang? Akong pinakamahina sa amin. Sasabihin mo, matapang ako. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sister, matapang ako. Palakpakan ko natin ang ating Perso Kristo. Lalo ko dahil atapang atako. Matapang ba kayo? Tanang kamay ng mga matapang na mga lingkod ng Diyos. Palakpakan ko natin ang ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya nung sandali na yan ay bilang pagtugon sa panawagan ng Diyos, paghiran niya sa lingkod niya si Gideon, sandali po na yan, si Gideon po ay nanawagan. Naglakas ng loob na manawagan sa kanyang mga kababayan na kung saan ay magsama-sama sila para lumaban. Ayon sa utos ni Yahweh, ay lumaban po sila sa mga Madianita na kumukubkub po sa kanila, nagpapahirap sa kanila nung sandali po iyon. At si Gideon po ay nakaipon ng 32,000 na makakasama na handa na kung saan sumama sa kanya para po doon sa pakikipaglaban. Marami po ba? Marami po. Ang kanilang kalaban ay, sabi nga po dyan sa ilang talata, sabi po ang kanilang kalaban ay 120,000 plus 15,000. Ilan lahat po yun? 135,000. Amen. Yun ang kanilang kalaban. Kaunti lang naman. Di po ba? Tapos po ay pagkatapos po ng mga kapatida, yung kanilang nag-ipuligid po ay nasa 32,000. Ikumpara doon sa 135. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Yesu. Malakas na patuloy para po sa ating Panginoon Jesus. Ang sabi po dito, sina Seba at Salmuna ay nasa Karkor noon, kasama ang nalalagay nilang kawal na 15,000
Pagkat ang 120,000 ay ang napatay na sa kanila. Diba? May natira na lang ng oras na yan, sila po ay inuusig na ni Gideon. Yung napatay po ay 120 na. May natira pa na inuusig pa nila na 15,000 o 135,000. Amen. Yung kanila po, si Gideon po ay 32,000 lang yung kanya naipon. Subalit mga kapatid, yung 32,000 yun, hindi lahat ay talagang hinirang para lumaban. Hindi po lahat po yun. Tapos doon sa 32,000 ay ang karapat-dapat lang doon para kung saan makasama ni Gideon talaga sa pakikipaglaban ay 300. Amen. 300 lang po mga kapatid. Ang nakitaan ni Yahweh sa kanilang puso nung sandali na yan na kung saan ay karapat dapat hirangin para doon sa labanan na nais ni Yahweh harapin ng bayan Israel. Purihin natin ang ating Kristo. Ano kaya nakita ko? Unang kong batayan ko doon, ang sabi ko ni Yahweh kay Gideon, sabi niya, tanungin mo ang mga kasama mo. Yung natatakot, pauwiin mo. Kaya sabi ni Gideon, lahat na natatakot, pwede nang umuwi. Ang umuwi ay 22,000. Sa 32, may natirang 10. Ang unang batayan ng pagkahirap mga kapatid ay kinakailangan may taglay kang tapang. Amen. Purihin natin ang ating Kristo. Kayo po ba'y matapang? Matapang. Ang sabi ng Panginoon, sa daigdig na ito marami tayo kapighatian. Kapighatian. Amen. Kapag sinabing kapighatian, hindi ka matutuwa kapag yan ang naririnig po natin. Amen. Pero kahit may kapighatian, tayo po pwede danasin sa daigdig po nito. Kung alam mo na ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng kapighatian, masaya ka pa rin. Amen? Hindi ka pwedeng magiging malungkot alam mo, hindi ka magiging talunan kung alam mo na ikaw ay magtatagumpay anumang suliranin, anumang kapighatian meron sa daigdig po nito. At yan sinabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, lakasan niyo lang ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang lahat ng kapighatian meron po sa daigdig po nito. Na ang tanging po kapatid, tunay po na taong matapang ay yung tao na kung saan po ay matatag ang kanyang pananalig sa Diyos. Matatag ang kanyang pananalig sa Diyos. Amen. Lahat tayo inaabot ng kaduwagan. Sino ba sa hindi pa inaabot ng kaduwagan? Amen. Lahat tayo ay dumaranas ng takot. Amen. Dumaranas po tayo ng takot, mga kapatid. Ang ating Panginoong Jesucristo, nagiging matatag ang ating Panginoong Jesus dahil may Diyos siyang tinatanaw na kanyang maaasahan. Ang sabi po, sa gitna ng mga kapighatian ng Panginoong Jesus sa daigdig po nito, ayon sa Hebreo Kabanata po ay 5, talata po ay 7, nung si Jesucristo'y nabubuhay sa daigdig na ito, siya'y sumasamo, luha ang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya. Amen? Makapagliligtas sa Kanya. Ibig sabihin, natatanaw ng ating Jesucristo, nung siya nabubuhay sa daigdig na ito, hindi sapat yung Kanyang lakas para magtagumpay siya sa lahat ng suliranin meron sa daigdig po nito. Kaya dumadalangin siya sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya. Purihin po natin ang aming Panginoon. At ito po yung pinaghuhugutan ng lakas. Amen. Ito yung pinaghuhugutan ng tapang ng ating Jesucristo na anumang suliranin meron siya sa daigdig na to, alam niya, mayroong Diyos na makakatulong sa Kanya para siya ay iligtas sa lahat ng suliranin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Maging si Hari David, alam po natin iyan. Amen? Si Hari David, yung panahon na kung saan ay kakaharapin niya po si Goliath na kapatid. Ang tapang meron si David, kung sandali po na yan, ay tapang na kung saan buong-buo ang
ang kanyang puso, ang kanyang kalooban na naniniwala na may magagawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya ang sabi ni Haring David, haharapin ko ang higanting iyan, hindi dahil sa mga sandatang ibinigay sa akin Solomon, ni Saul. Amen? Kundi dahil ang sabi niya, sa pangalan ni Yahweh, haharapin ko ang higanting iyan. Kaya sabi niya sa harapan ni Goliath, ang dala mo ay sibat, ang dala mo ay espada. Ang sabi niya, subalit ang sabi ni David, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Amen? Ipapakita ko sa iyo kung anong magagawa ng Diyos sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya tayo tumatatag, nagkakaroon tayo ng tapang, anumang suliranin mayroon tayo sa daigdig po nito, dahil mga kapatid sa ating Panginoong Kristo na kung saan po ay may Diyos tayong inaasahan. Amen? May Diyos tayong inaasahan. Marami po tayong isang sinusuong na panganib sa daigdig po nito, na minsan nangangatog ang tuhod natin. Amen? Pero sinasabi na natin, Lord, huwag mo akong iwan. Hindi mo kung huwag mo akong pagkakalaan. Dahil alam natin, ang Diyos ay may magagawa sa oras na kapag tayo ay wala na magagawa. Amen? At ito yung kinakailangan ng Diyos kung sandali na yan, ang naruroon, ang natira po ay 10,000 ang natira na may taglay na tapang. May taglay na tapang. Subalit mga kapatid, alam ko natin si Caleb minsan, nung pinatitikan sa kanila ang Kanaan, sandali po na yan, bumalik yung mga titik na to at ang kanilang ulat ay hindi natin kaya sakupin ang lugar na yan kasi mga higante ang naruroon. Kakainin tayo ng buo. Gatuhod lang tayo ng mga tao roon. Ikaw ba naman naharap sa ganon? Amen? Talagang wala kang laban. Dito ba? Yun ang natanaw ng mga kasamahan ni Caleb. Pero si Caleb, yung sandali na yun, pinatahimik niya. Yung mga titik na kasama niya, sabi niya, tumahimik kayo. At ang sabi ni Caleb, huwag tayo mag-aksaya ng panahon. Lusupin na natin sila dahil kaya natin silang talunin dahil may Diyos tayo kasama. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hindi nakikita ni Caleb yung kinakatakutan ng kanyang mga kasamahan sa Galilea nang sabi, gatuhod lang tayo ng mga taong naruroon. Amen? Pero ang Caleb, buo ang kanyang loob na sila'y magtatagumpay dahil nakatingin siya sa magagawa ng Diyos sa buhay nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At ito ang kinakailangan ng Diyos sa kanyang mga hirang matapang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Sister, matapang ka ba? Kung duwag ka, hindi ka pupunta ng Hong Kong. Alam, di po ba? Kung taglay yung katuwagan, hindi kayo makakarating dito. Dito ba, payapang buhay sa Pilipinas, tapos dito dito ba, ang dami ng laban po dito, pero bakit mo kinakaya? Dahil buo ang loob nyo, may Diyos kayo kasama, na hindi kayo papabayaan. Purihin ko natin ang Panginoon na anumang maaaring laban ang inyong kaharapin dito, alam nyo mapagtatagumpayan nyo dahil sapat ang tulong ng Diyos. Amen? Ngayon, yung sampo na yun, ang sabi po ng Diyos sa sandali na yan, sabi niya, marami pa rin ata. Sabi ni Lord, marami pa kayong kinakailangan bawasan yan. Yan, sabi, pupunta kayo sa isang batis, at ang sabi ng Diyos, kapag naroon kayo sa batis, yung lahat ng iinom doon na nakatayo, yuyuko at sasalot ng tubig sa gilita ng kanilang kamay at iinom, ang sabi niya, yun ang ikukod mo. Pero yung mga luluhod at nilagay parang aso na kung saan iinom doon sa batis ngayon, ang sabi niya, huwag mo nang isama yung mga iyon. Bagkus yung sasalong lang, yuyukot sa salong ng tubig, huwag sa kanang kamay at iinom, yun lang ang kunin mo. At ang natira ay 300. Yung 300 na yun yung mga taong sandali na yan, alam nila may labanan silang hinaharap. At bilang may labanan na hinaharap yung sandali ko na yan, lagi silang handa. Amen? Lagi silang handa. At hindi na kailangan, ito yung nais ng Diyos. Hindi lang lahat ng tagumpay ay nadadaan sa tapang.
Amen? Hindi lahat ng tagumpay ng laban ay nadadaan sa tapang. Kinakailangan alam mo rin kung ano ang laban na dapat mo paghandaan. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sabi nung isang naging kaibigan sa lumang buhay niya, ang sabi niya, sa lumang buhay ko, naranasan ko na kung saan pinagbabalik kami, gulong lang kami ng gulong ng kasama ko. Ang sabi ng kasama ko, huwag tayo tumakbo, harapin natin sila. Ang sabi niya, hindi, takbo tayo. Gulong ka, gulong, huwag ka tumigil. Gulong sila, hindi ka sila, nakakata sila. Sabi ng kasama ko, nung makatakas sa kanya, sabi niya, dapat hindi tayo tumakas. Sabi niya, hindi lahat ng labanan, hindi lahat ng tumatakbo, talo. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang sabi niya, sa kanyang kasama, hindi lahat ng tumatakbo, talo sa labanan. Ang sabi niya, ang kinakailangan lang, alam mo kung paano harapin ang laban na ikaw ang magtatagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoon. Sabi niya, huwag mo harapin ang anumang laban na alam mo hindi ka handa. Amen? Na hindi ka handa dahil alam mo matatalo ka. Amen? Yan ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dyan, ang ating kalaban, ang sulat sa sulat po ni Pedro, sa unang sulat sa San Pedro, kabanata po ay 5 at ang kabanata po ay 5 at talata po ay 8. Ito pong sinasabi po ng salita po ng Diyos, ng ating kalaban ay parang leon na umaatungal na laging nag-aabang ng kanyang masisila. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at aali-aligi na humahanap ng masisila. Sino yung kalaban? Ang dyablo. Amen? Ang sabi ko, ang kalaban natin ay ang dyablo na aali-aligi, ang sabi ko dyan, at naghahanap ng kanyang masisila. Ang sabi ko rito, sa wakas, magpakatibay kayo, ayon sulat ni Pablo sa aklat ng Efeso, kabanata po ay 6, talata 10. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluti na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa higpapawid. Purihin natin ang ating Kristo. Narinig ko, sabi ko, hindi tao ang ating kalaban. Ang ating kalaban po dyan, mga kapatid, ay ang kadiliman na namamayani sa daigdig po nito, ang mga espiritual na kapatid ng kasamaan ang sa ating kalaban. Amen? Minsan po, marami po sa ating paligid, hindi naman, kasama natin, dito po, nagsasama-sama tayo, nagbibigayan tayo, nagtutulungan po tayo mga kapatid. Pero mga kapatid sa ating Panginoon Jesucristo, minsan hindi natin na nakikita kung paano pumapasok ang kalaban sa buhay natin. Amen? Maalala niyo po yung mama na inalihan ng maraming masamang demonyo, masamang espiritu, na yung mga demonyo ay lumipat sa baboy. Maalala niyo po yun? Hindi po ba sa Ebanghelyo? Kita niyo po yung sinasabi ko roon na masasamang espiritu sumasa kanya, na kung saan masasamang espiritu ay pinalayas ng kanyang Sus at lumipat doon sa baboy. Isipin mo na lang kung ikaw yun. Kung sa'yo sumalig iyon. Amen? Ano kayang perwisyon dala-dala mo sa pamilya mo nun? Ano kayang perwisyon dala-dala mo sa lahat ng tao sa paligid mo? Amen? Kapag kaya minsan, hindi po natin yan, nababantayan po sa buhay po natin mga kapatid sa ating Kristo. Hindi labanan pisikal ang ating tanawin sa panahon po ito. Kasi, ang sabi nga po, maraming manlalangin sa pananampalataya. Pananampalataya po yan. Amen? Pag kilala ko yan sa
sa iyo sa relasyon yan sa ating Panginoon sa Kristo. Amen? Spiritual po yan, kapag sa ating Panginoon Jesus, na minsan, hindi kayo nakikita mo ang tulungan, para bagang lahat ng kasama mo sa paligid mo, hindi naman pangalit para sa iyo. Amen? Para bagang hindi naman makakasama sa iyo. Pero minsan, yung mga salita ang pinaparating sa iyo, na hindi natin naiingatan. Amen? Yung mga salita minsan na tila baga, maalala niyo po si Pedro, nung si Pedro sa sandali na yan, hinarap ng Panginoong Jesus, ang sabi niya kay Pedro, Satanas, lumayas ka. Bakit? Nasabi ng Yesu Cristo, Satanas, lumayas ka. Kasi sandali na yan, kapatid ng ating Yesu Cristo, na yung nagsasalita sa kanya, yung nangungusap sa kanya sandali na yun, ay si Satanas na. Amen? Bakit si Satanas na? Kasi yung sandali na yan, yung kanyang mga pangungusap, ay mahadlang sa plano ng Diyos sa buhay ng ating Panginoong Yesu Cristo. Yan, sabi niya, Satanas, lumayas ka. Na minsan, yan ang dapat natin bantayan. Kasi kapag hindi natin tayo nakakabantay ko yan, darating ang panahon na kapatid, tulupigin tayo niya, aalipin tayo niya. Amen. Alapakan natin ang ating Panginoong Yesu Cristo na lakas sa pagpulito sa Diyos. Maalala niyo po si Cain at si Abel. Si Cain at si Abel, nung naghandog sila sa Diyos, pinalugdan ng Diyos ang handog ni Abel. At hindi po pinalugdan ng Diyos ang handog ni Cain. Kaya si Cain ay nagamit kay Abel. Kaya sabi ni Yahweh kay Cain, Cain, bakit ganyan ang mukha mo? Bakit ka nagagaling? Ano ba mukha niya nagagaling? Wala pa ka namin ng ating Panginoon. Bakit nga, bakit ganyan ang mukha mo? Ba't ka nagagaling? Kung mabuti ang ginawa mo, matuwa ka. Pero kung masama ang ginawa mo, ang sabi niya, ang kasalanan ay parang isang hayop. Amen. Parang isang mabangis na hayop na kung saan naghihintay na lupigin ka. Kita niyo po, kasalanan. Amen. Ibig sabihin ng kasalanan, ang sabi ko dyan ay parang isang mabangis na hayop na nag-aabang na lupigin ka. Wala pang ginagawa na masama si Abel yung sandali, as Cain yung sandali ko na yan. Pero pinaalalahanan na sa ng Diyos na sabi ko, kinakailangan mapagtagumpayan mo yan. Yung galit na naghahanap ngayon sa puso mo, ang sabi niya, kung hindi mo yan mapagtagumpayan, dadalhin ka niyan sa pagkakasala. Lulupigin ka niyan, dadalhin ka niyan sa pagkakasala, at gagawin ka niyan alipin sa paggawa ng kasamaan. Nagkamali ba ang Diyos kay Cain? Hindi. Amen? Kaya hindi mo mapagtagumpayan ni Abel yung kasalanan ngayon sa pamamagitan ng galit. Ang sabi po sa aklat ng Efeso, kabanata po, sa sulat ni Pablo sa mga Efeso, kabanata 4 at talata po ay 26. Pakinggan po natin ito, paano ito nangyari sa buhay ni Cain. Ang sabi, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Bakit? Bakit kinakailangan pawiin ang galit agad sa kalooban? Ang sabi nito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Amen. Kapag ikaw ay nagagalit, hindi na si Kristo ang nasa puso mo. Ang diablo na. Kaya sabi ng Diyos kay Abel, kay Cain, sabi niya, pagtagumpayan mo. Amen. Pagtagumpayan mo na. Paano natin iyan mapagtatagumpayan sa buhay ko natin? Paano natin mapagtatagumpayan iyan? Sabi kay Haring David, si Haring David nagkasala. Ang kasalanan ng David, kinuha niya yung asawa ni Urias. Pinapatay pa si Urias. Amen? Ngayon, kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng Propeta Nathan. Nasabi ng Propeta Nathan, meron pong isang mayaman tao, maraming kawan, diba? Maraming kawan, tapos may isang tao mahirap, nag-iisa yung kawan, pero nung may bisita po yung mayaman na ito, ang kinuha niya para patayin, ihanda sa mabisita niya ay yung nag-iisang tupa ng taong mahirap.
nagalit si David. Sabi niya, hindi makatarungan yan. Sino yung tao niya? Diba? Sabi sa kanya ni Propeta Nathan, kayo po yun. Kayo po yun. Amen? Na hindi na alam ni Propeta Nathan, sandali ko na yan, kapatid, na sa kwento ko na yun. Pero nais palagasin ni Propeta Nathan ang sandali na yan na makita niya ng David yung kanyang ginawang pagkakamali. Kaya kung nagalit si David doon sa kwento na yun, sa taong mayaman na kinuha yung iisang tupa ng mahirap ko na yun, mga kapatid, kung siya nagalit dahil mali yung ginawa ng tao yun, sabi ni Nathan, kayo po yun, para makita niya siya po yun. Purihin po natin ang ating kayo sa isa. Kaya kung makita po yung sabihin po ni David yung sandali na yan, sabihin Nathan, yung kanyang ginawang kasalanan, ang sabi po ni David, tunay na nagkasala ako kay Yahweh. Tunay na nagkasala ako kay Yahweh. Ang sabi sa unang sulat ng San Juan, Kabanata 1, talata 1, kung ipapahayag ng inyong labi, aaminin ninyo ang inyong pagkakasala, makakaasa kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos. Purihin po natin ang ating Kristo. Malakas na pagpuri para po sa ating Panginoon Jesus, na sa ating po kinakailangan mabantayan po natin. Amen? Na ang labanan sa panahon po nito, kapatid, hindi naman yung sinisira tayo. Ang ating Kristo, kahit sirain po siya ng tao, pahirapan siya ng tao sa dali ngayon, isa lang ang kanyang iniingatan. Huwag makapasok sa puso niya ang anumang kasalanan. Ang anong kasalanan. Kasi yun ang sisira ng buhay niya. Amen. Yun ang magiging dahilan ng kanyang tunay na pagkakala. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya minsan, nakikita natin sa paligid natin, wala namang panangit sa mga taong kausap natin, kasama po natin, nakikita mo ang nandiyan dyan, parang gumagawa naman lahat ng mabuti. Pero minsan may mga salitang dumarating sa buhay natin para makapag-isip tayo hindi maganda sa sino pa man. Maaaring minsan gusto nila dalhin sa buhay natin. Kaya nakakagawa tayo isa ng mga husga, di po ba hinuhusgahan natin? May mga tao na minsan kapatid ay pinakakaitan na lang natin minsan ang kabutihan kasi yun ang ating pananaw sa kanila ayon sa mga ikinikwento sa atin na minsan hindi natin naiingatan ang ating puso at isipan. Ang laban minsan sa isipan. Amen. Kapag kalaban yung makapasok sa isipan natin at yan ang namayani sa bawat isa po sa atin, aalipin tayo niya kapag hindi natin nakita yung kasalanan niya sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Kristo. Malakas na papuri para sa buhay at mga tanong ng Diyos. Kaya dapat laging handa. Amen? Alam niya na may kaaway siya. Alam niya na kung saan, anumang oras, darating ang kanyang kaaway. Amen? Para dumating man ang kaaway, alam mo ang kanyang pagdating. Amen? Mapaghandaan po natin ito, mga kapatid. Pangatlo po, kapatid, ay handang sumunod sa utos. Sa anumang instruction po. Ang instruction po ni Gideon sa kanyang mga kasama ay ito. Kapag tayo malapit na sa kampo ng mga Madyanita, ito ang ating gagawin. Tingnan niyo yung aking gagawin kasi 3 pangkat sila, nakakahiwalay sila ng 3 pangkat. Ang sabi niya, hihigpa namin ang aming trompeta. Kapag yung mga trompeta o tambuli na aming dala ay tumulog na, hipa niyo rin ang inyong mga tambuli. Hipa niyo lahat yan at sabay-sabay tayong sisigaw kay Yahweh at kay Gideon. Kaya nung malapit na sila sa kampo po ng mga kalaban po ito, hinipan po ni Gideon yung tambuli at nung marinig ang kanilang mga kasama, hinipan na nila 300 ito na may tambuli. Amen. Hinipan na 300 na yan yung tambuli po at sama-sama sumisigaw kay Yahweh at kay Gideon. Habang hinihipan nila yun, yung mga kaaway nila doon sa kampo ng sandali na yan, nagkakagulo. Sila ay nag-aaway, pero yung sila Gideon, naroon lang, nakatayo sa kanilang kinaroonan. Amen. Ang Diyos ang kumikilos kung sandali na yan. Minsan ang tunay na tagumpay sa buhay ko ng tao, mga kapatid, wala sa dami. Amen. Minsan sa pagsunod sa instruction. Kung marunong tayo makinig, amen, hindi tayo isusuong ng Diyos, ikakapahamak natin.
Amen. Kung siya lang ang ating pakikinggan at susundin, hindi ka niya isusuong sa ikakapahamak mo. Dadalhin ka ng Diyos sa tunay na tagumpay ng buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi nga po mga kapatid kay Josue, diba? Dilihin mo ang aklat na binigay ko sa iyo araw at gabi. Dilihin mo yun. Amen? Kung saan, iayon mo doon ang buhay mo araw-araw. Ang gagawin mo araw-araw, iayon mo sa mga salita ko. Yung salita na yan ang dadala sa iyo sa tagumpay. Amen? Sabi niya, magtatagumpay ka at giginhawa ang buhay mo. Minsan lumapit ko yung isang mama, yung isang dalubhasa sa kautusan. Sabi niya, anong mahalagang utos? Sabi ko ng Panginoon, sabi niya, ano bang nababasa mo? Sabi niya, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ko ng Diyos, gawin mo yan. Amen? Gawin mo yan. Pero sabi ng mama, sino yung aking kapwa? Amen? Kaya diba, ang halimbawa ng Panginoon Jesus, yung mabuti Samaritano. Amen? Na matapos yung kwento, yung mabuting Samaritano, ang sabi po ng ating Panginoon Jesus, sa tingin mo, sino ang nakipagkapwa, ang nagpadama ng pagmamahal sa kanyang kapwa, ang gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa, ang sumunod sa utos ng Diyos na mahalin ang kanyang kapwa? Ang sabi niya, yung nagpakita ng kapwa. Amen? Kaya sabi ng Panginoon Kristo, pumayag ka at gawin mo iyon. Amen. Palakpakan natin ang ating Kristo. Gawin mo ang mabuti ko niya. Sa sinabi ko dito sa Ebanghelyo ni San Juan, abang dito kahapon, dito po sa talata po sa Ebanghelyo ni San Juan, talata 14 at talata po ay 16, sinasabi, o talata po ay 15, at talata po ay Kabanata 15, talata po ay 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y pumayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hihingi niyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakalob ko sa inyo. Sinong pumili sa atin? Si Yahweh. Ang Diyos ang pumili sa iyo, at sabi ko, pinili ka niya para mamunga ng sagana. Kung pinili ka ni Diyos para mamunga ng sagana, panawin na lang natin yung ganito. Pinili ka ng Diyos para maging pagpapala sa mga mahal sa buhay. Yung bunga, panawin na lang natin, yan puro pagpapala na gustong dalhin ng Diyos sa mga mahal mo sa buhay, na kung saan sa pamamagitan mo na pinili ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Kung tayo pinili ng Diyos para na kung saan mamunga ng sagana o magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa ating mga mahal sa buhay, pag-igihan na natin ang pagsunod. Amen? Huwag na natin baliwalain pa instruction ng Diyos, sundin na po natin yan. Amen? Ang sabi po, marami ang tinawag, papaunti ang hirap. Bakit po ang manatili tapat hanggang wakas? Amen. Ang sabi po, anumang hiningi mo sa Ama, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kung tayo mananatili tapat hanggang wakas, na sinusunod sa kanitunan ng ating Diyos. Amen? Ang sabi niya, kaya kita hinirang, gusto ko mamunga ka ng sagana. Gusto ko maging pagpapala ka. Amen. Gusto ko maranasan ng mga mahal mo sa buhay ang pagpapala. Ikaw ang magiging daan para sila magtagumpay. Maranasan nila ang tagumpay. Maranasan nila ang buhay na nais ko ipagkaloob ito. Amen. Ang pinakailangan lang po ng kapatigilan nila ng Diyos. Lagi po tayo na kung saan ang puso po natin ay hanggang sumunod sa pagtutunan ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. Ama namin na sa langit, ikaw ang Diyos na pinagbubuhatan ng lahat ng kabutihan, ng mabubuting Diyos na aming pangangailangan. Mabubuting
mabubuting bagay, mabubuting gawa, Panginoong Jesus. Na hindi po namin mararanasan ang mga kabutihan niyan, Diyos, kundi dahil sa iyong habag at tunay na pagmamahal po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, tinawag mo kami sa gawain nito. At nananalig kami, hindi mo lang kami tinawag, hinirang mo, Diyos, para mamunga, para daluyan ang iyong mga pagpapala at magiging pagpapala din sa marami. Hinihiling namin kami, Diyos, patuloy mo kami linisin, patuloy mo linisin ang bawat isa po sa amin. Tulad, Diyos, ng mga sanga ng isang puno, kung paano mo nililinis para lalong gumalo ang mabuting bunga, linisin mo kami. Mabuting ang bawat isa po sa amin. Hindi ka nakatingin sa aming panlabas na anyo, nakatingin ka sa puso ko namin. Kaya dumadalangin kami, Panginoong Jesus. Linisin mo ang puso namin sa anumang taglay ng karunihan. Dahil nais namin, Panginoong Jesus, ikaw ang mamalangin na manahan sa puso ko namin.
Ikaw ang hinahangad ng puso namin makasama. Ikaw ang hinahangad, O Diyos, ng puso po namin sa tuwid ng ginapay ni Jesus. Dahil alam namin, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay po namin. Ang lahat ng dumi, Lord, na hadlang para makapanahan ka sa puso po namin, alisin mo, Panginoong Jesus. Mga pag-aalinlangan mayroon kami, Panginoong Jesus, alisin mo sa puso po namin. Alisin mo sa puso namin. Sabihin po natin, Ama namin nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa bugtong mong anak na si Jesucristo na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap ko sa Jesucristo ang bugtong mong anak na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Panginoong Jesucristo, manahan ka sa puso ko. Manatili ka sa buhay ko. Tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Jesus, patuloy mo ako, tanglawan ng iyong liwanag. Ang mga salita mo ay liwanag sa buhay ko. Patuloy mo na ang mga salita mo ito ang siyang maghari sa buhay ko sa tuwina. Panginoong Jesus, ayon sa iyong pangako, inaangkin ko ngayon, ano man ang aking kahilingan ay ipagkakaloob mo sa akin. Taas natin ang mga nais natin, taas sa Panginoong Jesus na ating mga kahilingan. Ama, narito ang aming mga kahilingan, hindi lamang makasulat sa mga munting papel na ito, kundi ang mga kahilingan na tatanaw mo sa puso po namin sa mga sandali ito. Ama, nananalig kami na ang lahat na yan ay may pagkakaloob mo po sa amin. Panandalian tayo na nahilig, ibulong mo kay Lord, kung ibig yung ibulong sa kanya. Nakikinig siya sa iyo. Mahal ko niya. Siya ang tumawag at pumili sa iyo. Para maranasan ang pagmamahal at mapagpapahala ng Diyos. Ilapitan mo mga mahal mo sa buhay sa Kanya. Ang hindi natin kaya ibigay sa kanila, mahihingi natin sa Diyos at maibibigay ng Diyos sa kanila. Hindi natin sila kayang pagalingin sa karamdaman nila, pero mapagaling sila ng Diyos kung hihingi mo ngayon sa Panginoon Jesus. Maaaring hindi mo kayang ipaglaban ang kinabukasan nila, pero mayroong Diyos na kaya silang dalhin sa tagumpay kung ilalapit mo sila sa ating Panginoon Jesus. Ama namin nasa langit, ipagkaloob mo lahat ng kahilingan na ibinubulong ng bawat puso ngayon na naririto sa iyong banal na harapan. Tulad ng pagkakaloob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo para kamtanan ang kaligtasan. Salamat, Ama. Ang lahat na ito'y amin ang inaangkin at ibinabalik sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo at patuloy kayo sa samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Ibinigay niya si Jesus.
Binasa natin kahapon. Siyang nagawahan ng pagkukup ng pataas-taas at nananatili sa kanilang mga pagmalihan. Makapagsasabi sa kanya Panginoong bukat tahanan. Ikaw ang ating Diyos, ang Diyos na tayo ko pinaghiwalaan. Ika'y niligtas na sa panganib sa umang pagitan, at kahit anumang pabigat na salot, di ka magdalanas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malakay na pakpak. Sa kalinga niya, nakikiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya sa pagsasanggalang pagkat siya ay natakot. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa namang bagay. Maging sa gagawin bigla ang puso pagsapit ng araw. Ni sa ano ka mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na magbuwal sa iyong harapan sa limong tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay ng isang pumilihan. Di ka matatakot at nakitiyak mo'y di ka Salita dito. ika'y nagpapasigat sa panunood iyong mamalas. Hawak yan doon ni Dennis. Gawang masasama ang nakikita mo pinarusan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawa ng pagsanggala at ang pinili mo magbibigat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo abot kung ika'y makahamak at walang daratay. Kahit ang muling mga paghihirap sa iyo Chapter sa makahanan. Hong Kong chapter, Friday Friday group. group. Friday group ay bumabati na Happy 42nd anniversary Yahweh El Shaddai. We love you. Happy birthday, Brother Mike.